Alas Pilipinas, sasamantalahin ang pagkakataon na hindi na host country ang formidable squad ng Vietnam, kung kaya't papatulan na talaga nila ang mga ito hanggang mapuruhan. Team Vietnam ilalabas na ang lahat-lahat at walang ititira na lakas dahil muntikan na nga sila maisahan ng Team Philippines na hindi na nagigimbal kapag sila ang kalaban. What's good, volleyball fans? It's nice to be back with you here on Taro House Volleyball PH. Kindly do subscribe to my channel and hit the notification bell to be notified whenever I post a new video. Para sa ikalawang laban ng Alas Pilipinas sa Southeast Asian or CV League 2024 Leg 2 in the preliminary round August 10, 2024 Saturday ay muli na naman magsasalpukan ang dalawang koponan na ito sa opening day ng CV League Leg 1 noong August 2, 2024 na kung saan nakalaban ng ating mga atleta ang host country which was Vietnam. Ay masasabi natin iba na talaga ang galawan at laruan ng Alas sapagkat lahat ng scores ay hindi bumaba sa 20 points at muntik na nga sana nila makuha ang set 1. Ngunit dahil sa mga nakomit nilang unforced errors sa crucial part ay nauna nakakuha ng set 1 advantage ang mga Vietnamese. In set 2, porsigido na ang galawan ng ating mga pambato at hindi na sila pumayag na hindi nila maitabla ang laban. Pero sa set 3 ay naging controversial nga ang latter part nang dahil sa crucial call na hindi pinakita ang replay na siya naging meet siya kung bakit bumaba ang moral ng ating mga manlalaro hanggang sa nadala nila ito sa set 4 wherein nagpakitang gilas na ang Vietnam at ni-utilize ang kanilang home court advantage na nakatulong talaga sa kanila kaya sila ang nanalo 25-23, 20-25, 25-22 and 25-21. Gayunpaman impressive pa din naman ang pinakita ng Alas sa kadahilanan na 5 ang naka-double digits. Starting off with Alyssa Solomon with 20 points, Del Palomata with 14 points, Aya Lauri with 13 points, Bunny Gandler and Thea Gagati both with 12 points. So ano nga ba ang dapat gawin ng Alas Pilipinas upang maging matagumpay sa matchup na ito? Well, as usual, kailangan talaga na well-established ang blocking ng ating mga atleta at bantayan talaga na maigi ang main gunner ng Vietnam na si Nguyen. Kung sakaling ipasok naman si T4, ay dapat targetin silang dalawa ng targetan ng mga serves upang mapagod kaagad at mawalan ng kumpiyansa sa sarili. And lastly, dapat mas damihan pa ng Alas ang pag-run or pag-execute ng mga combination plays, hindi yung mga usual and predictable sets lamang. At the same time, maging tactical sa kanilang mga atake sapagkat matatangkad ang blockers ng Vietnam upang maging swabe ang pag-setup ni Gia de Guzman. Kung kaya't importante talaga na hindi bumigay ang ating mga liberos sa receptions. Samantala, muli na naman po nating masasaksihan ang pasiklaban at pasalbugan ng best opposite hitter sa makaibang taon na naging top scorers during their last face-off na sina Alyssa Solomon versus Nguyen Thi Binh Thuyen at kailangan din mag-step up ng mga reserve na players noong leg 1 na dapat talaga ipakita kung ano ang kaya nalang gawin sapagkat kasalukuyan na silang parte ng roster para sa leg 2 bilang replacements kina Bunny Gandler and Del Palomata which are Gemma Galanza and Cherry Nunag. Kaya naman ipanalangin po natin na sana mananaig na talaga ang Alas Pilipinas sa pagkakataong ito sa August 10, 2024 Saturday at exactly 4 PM nagaganapin sa Korat Chachae Hall, Thailand. At dito na nga po nagtatapos ang ating video. Thank you so much for watching. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aking channel para ma-notify kayo kapag may pinibago akong upload.